And the PNP Criminal Investigation and Detection Group is set to file complaints against Senator Robin Padilla and several other individuals. Its Firearms and Explosives Office likewise approved the revocation of Senator Bato de la Rosa's weapons licenses. And mobile journalist Jazz Paredes is now at Camp Crame to tell us more. Go ahead, Jazz. Yes, Denise, no. So regarding dito sa ating firearms license revocation, no, konting context lamang. At kahapon nga dito sa naging briefing ng PNP kahapon, na pag-usapan yung recommendation ng FEO na i-revoke na nga itong firearms license ni Senator Bato de la Rosa. At dahil din yan sa napag-usapan nga yung request ni NBI Director Melvin Matibag na i-revoke yung kanyang lisensya dahil allegedly meron daw siyang 118 na firearms in his possession. And ayon sa nakuha nating impormasyon kahapon, although hindi daw pwedeng i-release officially kung ilan nga ba yung firearms na hawak ni Senator Bato de la Rosa dahil protected daw ng Data Privacy Act ang senador even though public official siya. Ang explanation sa atin kahapon, bago pa man mag-request si NBI Director Melvin Matibag, ay nagsagawa na daw ng motu proprio investigation ng FEO. Kaugnay daw yan ng inilabas ng DOJ na mandato na arestuhin na nga ng PNP at NBI itong si Senator Bato de la Rosa. At kahapon lamang din, nagkaroon sila ng deliberation, no, yung kanilang FEO at ang kanilang doon sa naging deliberation, pinag-usapan yung ginawa na rin yung draft for recommendation ng pag-revoke sa firearms license ni Bato. At sabi sa atin sa press briefing kahapon, possible nga daw na malaman natin kung confirm na ba within this week. And as early as kanina, nalaman na nga natin at kinumpirma na revoke na nga yung lisensya ni Senator Bato de la Rosa. And along with that revocation, ay kailangan na daw isurrender ni Senator Bato de la Rosa yung firearms in his possession. At dalawa yung pwede niyang gawin, no? Una is pwede daw mag-file ng motion for reconsideration or pwede rin na isurrender niya na yung kanyang firearms na hawak. Pero yung mga yan, yung mga prosesong pwede niyang pagdaanan regarding his revocation ay pwede siyang kanyang legal representative lamang ang humatrap. So hindi kinakailangan na personal na pumunta si Senator Bato de la Rosa. Okay, Jazz, pero yun bang kanyang pag-surrender ng kanyang mga firearms with the revocation of its licenses, may timeline ba yan na kailangan, kumbaga, ma-accomplish kagad ng kampo ng senador? Yes, Denise, no, as of now, yan din yung nais nating alamin kung meron ba tayong deadline na isi-set or hanggang kailan ba dapat mag-respond at ma-surrender ni Senator Bato or baka pag-file siya ng motion. Pero as of now, we're still trying to get yung information na ito. At sa ngayon, hinihintay pa natin yung pahayag from the FEO. Pero sa ngayon, Denise, isa rin yan sa mga informasyon na naisa na nating malaman kung meron nga bang timeline na ihahain kay Senator Bato de la Rosa. And wala bang complication, Jazz, na hindi pa served yung kanyang ICC arrest warrant? Yes, Denise, no. Sa ngayon, ang informasyon na nakuha natin dyan ay regarding nga doon sa napag-usapan kahapon kung makaka-apekto nga ba ito doon sa inihaing na ICC warrant. Ang kanila namang explanation sa atin, even though before nga yung kanilang recommendation, since nag-start na sila ng kanilang motu proprio investigation last week pa lamang dahil nga dito sa naging mandate ng DOJ sa PNP NBI na arestuhin si Bato, ay nag-conduct sila ng sarilang investigation at align yan dito sa ginawa nilang recommendation for the revocation. So hindi natin masabi, Denise, ngayon, no, kung makaka-complicate ba yan or makaka-apekto. Pero sa ngayon, yun yung nalalaman nating impormasyon. At yun nga, ang sinasabi niya sa atin, ang pwede daw gawin ni Senator Bato de la Rosa ay yung dalawang option, surrender or yung kanyang file for motion for reconsideration. Pero if ever daw hindi niya ito magawa, Denise, no, although hindi natin alam kung meron nga bang exact deadline, ang possible daw na gawin ay pupunta mismo yung ating FEO or yung mga concerned agencies doon sa address na ibibigay kung nasaan man itong firearms ito at i-confiscate or possible din daw na mag-violate si Senator Bato for certain laws, pero we're still confirming kung ano ba yung violations na posible niyang kaharapin if ever nga na hindi niya ma-surrender or hindi man pumasok kung may timeline nga itong kanyang revocation or yung pag-surrender niya ng kanyang firearms. Denise. And in related news, nagsalita ang CIDG that they will be referring a complaint for obstruction of justice versus Senator Robin Padilla before the DOJ. What can you tell us, Jazz? Yes, Denise, no, sa initial na impormasyon na nakuha natin from the CIDG ay magre-refer na nga doon ng reklamo ang
ang ahensya dahil nga daw sa paglabag ni Senator Robin Padilla sa Presidential Decree na number 1829 or yung ating sinasabing obstruction of justice. At ang impormasyon na nakuha natin dyan dahil daw yan ay naging tumulong umano si Senator Bato de la Rosa, ay kay Senator Bato de la Rosa, si Senator Robin Padilla dun sa kanyang pagtakas umano sa Senado. Ang ayon pa sa nakuha natin, yung kanyang transportation no, ni Senator Bato de la Rosa, hindi lamang daw ito hitch ride sa kanilang investigation. So, it's a highly coordinated, ito yung termino nila, no? It's a highly coordinated and pre-planned logistics maneuver at para daw ma-avoid yung detection ng paglabas ni Senator Bato de la Rosa doon sa premises ng Senado. So, ito yung kanilang anggulong tinitignan. At meron pa nga daw tayong tinitignan na merong pang nakasunod na isa pang vehicle doon sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa at tinitignan din yung angulo na yan na possible na hindi nga lang si Senator Robin Padilla yung nakikitaan nating kakasuhan ng obstruction of justice. So anyone or sino man daw yung tumulong sa pagtakas, inire-recommend for yun ngang violation of obstruction of justice. Pero until now, we're still waiting for further statement from the CADGE at babalitaan natin sila, Denise, kung meron man tayong makuha pang impormasyon kaugnay dyan. Jazz, puntahan naman natin yung search and retrieval operations in Balibago, Angeles, Pampanga. Ano na bang update dyan? Yes, it is. No? So, naging operations kanina, ang nakuha natin ay in coordination of the NBI and CADG, pumasok sila or pumunta sila sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City. At ang information na nakuha natin, it's a law enforcement and search operation. At ayon sa naging koordinasyon, bahagi daw ito ng operation sila since ang nakuha daw nilang information, yun ngang pick-up truck na ginamit para mag-transfer Senator Bato de la Rosa. Dito raw yun sa Balibago, Angeles, Pampanga. At ang nalalaman natin for now ay ang pick-up vehicle na yan ay pag-aari daw ni Lakay Carino, which is allegedly tiyuhin daw ni Senator Robin Padilla. At as of now, we're still waiting din kung meron bang paunang statement pa ang CADG dito, pero ang nakuha din nating impormasyon doon sa barangay official from the Balibago, Pampanga ay wala pa tayong makuhang confirmation kung ano ba yung update as of the moment, pero kanina nga daw hindi daw nila naabutan doon si Senator Bato de la Rosa, pero as of now yun yung nakuha nating impormasyon at we're still waiting kung ano pa yung magiging further updates natin within the day. Denise. All right, thank you for that update. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes reporting to us live from Camp Crame in Quezon City.